At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking iskandalo ang bumangon sa Malacanang matapos lumantad ang mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa loob ng pamahalaan. Ang mga anunsyo ng mga whistleblower ay nagdulot ng malaking pagkakabahala sa publiko at sa mga leader ng bansa. Ang posisyon ng ating Pangulo, si President Kuting ng Norte Jr. ay tila nauurong na sa harap ng mga controversial na isyong ito. Ayon sa mga ulat, ilang mataas na opisyal sa Malacanang ang sangkot sa mga iligal na transaksyon, kabilang na ang pagbebenta ng mga posisyon at kontrata sa gobyerno kapalit ng malaking halaga. Sinabi ng mga naglalabas ng impormasyon ng mga pondo mula sa mga proyekto ng pamahalaan ang di umano'y ninanakaw at ibinubulsa ng mga nasa likod ng mga krimen na ito. Ang mga whistleblower na nagpasabog ng mga detalye tungkol sa mga iligal na gawain ay nagsiwalat ng mga dokumento at ebidensya na nagpapakita ng mga hindi kapani-paniwalang transaksyon na umaabot sa milyon-milyong piso. Ayon pa sa kanila, ang mga nasabing iligal na aktibidad ay nagaganap sa ilalim ng pangangasiwa ng mga taong may mataas na posisyon sa loob ng Malacanang. Dahil dito, ang mga tinaguriang bongbong's place ay muling natalamatan ng mga kritiko ng administrasyon. Marami sa mga mamamayan ang nag-aalala na ang malawakang korupsyon na ito ay maaaring magdulot ng krisis sa buong bansa. Binatikos na rin ng Pangulo sa kanyang kakulangan ng aksyon upang mapigilan ng ganitong uri ng kalokohan. Sa ngayon, patuloy ang mga investigasyon hinggil sa mga aligasyong ito, ngunit ang tanong ng nakararami, hanggang kailan mananatiling buo ang tiwala ng mga tao kay Pangulong Marcos? Kung hindi ito maaagapan, maaaring magdulot ito ng malalim na epekto sa kanyang pamumuno at ang kredibilidad ng kanyang administrasyon. Patuloy naming susubaybayan ang mga susunod na pangyayari. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa panahon po ni Pinoy, nandun man sa bilibid, no? Sa bilibid man. Ngayon ito sa panahon ni The Junior, sa loob talaga. Sa loob ng Malacanang. Huli man ng NBI. Ang ano lang dito guys, ang nakakatakot, isipin mo yan, ang Malacanang ay yan, ang tawag dyan sa Malacanang ay pinaka-secured na lugar. Ito yung pinaka-secured na lugar sa ating bansa. Bakit ito yung pinaka-secured na lugar? No? Itong lugar na to ay dyan po nakatira ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya sandamakmak na security po na nandiyan niya nakakalat. Kaya kung seguridad lang ang pinag-uusapan, mas mahigpit dyan sa Malacanang. Oh, yung supplier ng sa labas na drug din sa loob ng Malacanang. Isip-isip po tayo mga kababayan ko. Kaya tama talaga yung sinasabi ni Jojo Morales na Palacio de Polvoron. Sabi ni Bodol-Bodol, alam na natin wala din yan patutunguhan sa kanila ang DILG-DOJ. Diyos ko. Sabi ni Melon Dago, sino-sinong parokyano ng drug pusher dyan sa Malacanang Complex? Yun ang dapat matanong yung nahuli. Sino yung sinusuplayan nila dyan sa loob ng Malacanang Complex? Suki ba si Palaka? Si Charis? Or si Pirma? Hindi, si Dayonyor. Ano man yan si Dayonyor? Alam ko si Kukak, di ba? Ano yan sila? Pulburon sila eh. Mamahalin sila eh. So siguro sino yung parokyano nila dyan? At ang tanong, yung nasa labas na drug din, konektado ba sa loob? Sa loob. Siguro nagkaroon ng lakas ng loob yung sa labas. Uy, galing man pala to sa loob ng Malacanang. Safe tayo dito. O sige, bigyan nyo kami ng sandamakmak na bato. Kami na bahala dito sa labas, kayo sa loob. Sabi ni Nelita, sana ang NBI hindi patitinag sa pag-imbestiga. Ang problema nga ho, ang inimbestigahan ngayon mga Duterte. Pag kumakampi ka sa mga Duterte, kakasuhan ka pa. Sinisira nila yung war on drugs ng mga Duterte. Tuwang-tuwa mga durugista ngayon,
Kagaya nga ho ito, si Guma, si Congressman Richard Gomez, sabi ko na nga ho sa inyo pag ikaw ay hindi ka sasakay sa kanilang trip to impyerno, paniguradong pagkakaisahan ka at gawang ka ng kasalanan. O ito po guys. Ito na tayo ngayon. Ito na ho sila, nakatuto kay Guma. Kasi po, yung kay Guma kasi statement, tinamaan yung Quadcom dun Representative Richard Gomez at 12 iba pa, inireklamo ng grave coercion threat. Ano ba yan? Animal English? Ito, basahin na natin sa Tagalog mga kababayan ko. Ito. Tutsahin na, timing lang din ba ito? Na si Guma, nirereklamo dahil sa kanyang payag tungkol po doon sa war on drugs si Pangulong Duterte na sabi nakakatulong talaga ang war on drugs. Sabi ni Chari Victoria, biglang maging wanted yan si Guma. Inireklamo ng isang barangay captain sa Liti, 4th District, si Representative Richard Gomez at 12 iba pa dahil sa umano'y pamimilit sa isang complainant na idawit si dating kongresistang Ching Biluso sa isang kaso sa pagpatay noong 2016. Isipin mo 2016 pa to. Nausapin. Kabilang din sa mga nireklamo sina Tabango, Mayor, Binjo, Rimandahan, isang abogado at 10 pulis ng Philippine National Police Criminal Investigation at Detection Group. Si Alberto Morelia, kapitan ng barangay Manlawaan sa Tabango, Liti, ang naghain ng reklamo para kay Darlito Nunez, kapatid ni Anthony Nunez na pinaslang noong 2016. Kutsahin ng mga turugista ba itong nagreklamo? Kwento mano ni Darlito, pinuntahan siya ng mga pulis at pinapagawa ng sworn affidavit na magdadawit umano kay Biloso sa krimen. Inalok umano siya ni Darlito nang matitirhan sa Maynila na may kasamang security at 5 milyon kapalit ng sworn statement. Una nang tumanggi si Darlito pero bumalik umano ang mga pulis at sinabing utos ito ng regional head ng CIDG Region 8. Dito nagpasya si Darlito na humingi ng tulong kay Morelia dahil sa takot. Hello Arnold, maraming salamat sa inyong pag-ulay. Nagkakaso bigla itong si Guma. Yun na nga ang sinabi ko sa inyo, pagkakampi ka talaga sa war on drugs ng previous admin, durog ka talaga. Ayon naman sa anak ni Darlito na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Rimandaban at inalok ng pira kapalit ng sworn affidavit. Sa kanilang pagkikita ay nabanggit umanong si Gomez ang magbabayad ng pira. Hiningi pa umano ang Facebook profile ni Aida at ibinigay sa isang abogado para makontak sa pagsasagawa ng affidavit. Pinilit lang na i-connect si Guma dito sa reklamo nila. Hala Guma, mag-ingat ka. Kasi tinamaan talaga sila sa statement ni Richard Gomez. Si Happy Names, tagaliti ako at ayaw na sana namin kay Richard kamag-anak siya ni Tamba Gomez Romualdez. Kaso nung nadinig ko payag, sabi ko matik Richard na. O diba? Si Richard Gomez ganito kasi Jasmine Bildora, magandang gabi ako sa inyo. Yung statement kasi ni Guma, tinamaan talaga ang Quadcom nun. Sa akin nga lang, trending ako. Ilang views ba sa akin? Nasa almost kalahating milyon na yung views sa akin 400,000 views sa akin. Ilan ba? Mga 400,000 views na nga yung in-upload ko. Yung sa akin pa lang yun. What more pa sa iba? Pinag-initan to ng Quadcom. Kasi may allowance mayan sila. Ito po yung payag ni Guma dyan na talagang trending. Hindi ko talaga yan ibinura. Kasi malaking tulong ito Ito Sure. And lastly, with regards to the statement of Pidea, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight
or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. Dito tinamaan talaga si Guma, kaya nagkaroon siya ngayon ng issue, guys. Ayan, doon talaga tinamaan. Doon talaga, ano, yun na yung iba. Yun na yung nakikita ko. Kasi pinilit lang siya, kinunik yan eh. Nabanggit daw yung pangalan, kumbaga siningit. Si Guma daw magbibigay ng pira. Oh. Oh, hito na tayo ngayon. Pag kumampi ka sa drug war ng Duterte, kasi ito yung tinatrabaho ngayon ng Marcos admin, gawan ka ng kasalanan para manahimik ka. Ang problema nga ho, umalat naman yan sa social media. Sa akin, mga 400,000 views na yan. Sa iba pa kaya. Good luck na lang sa inyo, Guma. Tingnan na lang ho natin kung hanggat saan ang kademonyuhan ng mga drug lord, mga addictos benedictos ngayon, under Marcos admin, buhay na buhay nga ho sila. Tingnan nyo, sa kaisip sa mga Duterte, hindi nila inisip yung totoong nangyayari sa atin, lalo na sa kuna. Isipin mo, ang kapal ng mukha ng Quadcom, no? Alam mo, may parating na bagyo, nagpahiring pa talaga sila noong 22. Itong si Palaka, itong si Da Junior na busy, nanonood, siyempre binabantayan yung performance ng mga, ano yan eh, mga kongresista. Nanonood sila, so nakatulog sila dito. Di nila alam, malakas pala yung bagyo. Patuplok nga, guys. Oh. Ngayon, tingnan mo. Yung video kanina, pinipli ko, nakaganon din siya. Pero nagulat ako, mayroong kumakalat na video sa social media. Yung conference pa rin niya, yung press briefing pa rin niya. Night Ribaski, salamat sa pakulay. Yung dulo, guys, sinabi na talaga niya, anong gagawin natin? Wala talaga siyang alam. Kaya nga naglagay ako ng caption dyan nga, basuko na kay Christine. Gulat siya ngayon. Wala pa siyang alam ngayon anong gagawin sa Bicol. Ngayon, tumawid na yung bagyo ngayon, bagyong Christine, sa north. Pumunta na ng Quezon Province, dumaan na ng Cavite, Batangas. Hindi na niya alam. Hello kayo, kusunod, magandang gabi ako sa inyo. Ito meron lang po akong ipipli ng mga video, mga kababayan ko, na paalala lang muna. Ito muna sa Bicol Region. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sinungaling. Okay. Ngayon, Bicol Region, punta tayo dito pababa. Quezon Province. Yan po yung Quezon Province, ha. Quezon Province naman yan, grabe na yan, guys. Yung ilog, apaw-apaw na, Wala nang mapagdaanan ng tubig kasi walang flood control projects. Yung 5,500 budol yun. Ngawa, Quezon Province po yan. Saria, Quezon. Grabe ho. Quezon Province, kamusta kayo? So ito ngayon dito sa Cavite. Ay, Batangas pala. Batangas. Kanina na-upload ko po yung Salimiri. Ito talaga sa Laurel, Batangas.
Ang bilis Oh. po umangat ng tubig. Bilis talaga. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po mga kababayan ko. Kung wala second floor ko kaya nanay, wala na siguro kami, hindi ko ano. Gusto kong dadampot eh. Ako magtatanong ako sa inyo guys. Ang lakas No? ng ano. Comment lang po kayo mamaya. Tanong ko lang sa inyo to. Oh my God. Ano na lang tayo, full survey ha, ang pinipli, comment tayo ha. Comment tayo dito guys. Survey lang tayo. Bago po tayo mag ano. Sa ano yan ha, Batangas yan? Yes or no lang din? Yes or no? Yes or no ha? Baka po may makakapag-rescue sa amin dito, please. Malapit na po umangat yung tubig. Wala ha. Kami sa Laurel. Please, awa niyo na po. Ang bilis ng tubig. Yes or no? Dito po sa poblasyon. Ang tanong ha, unang bisis nyo bang naranasan ang sobrang pagbaha sa inyong lugar? O ito, first time nyo ba? Ito na lang, first time na lang, o pareho lang. Baka po may mga- Unang bisis nyo bang naranasan ang sobrang pagbaha sa inyong lugar? May ibang bahay dito po O na- ito, nalagpas tao na- yes or no? Sige nga. Kasi mga kababayan ko, Ano po yung bahay namin? nakakatakot na po itong pagbaha na ito. Nakaranas kayo ng pagbaha siguro, pero hindi ganito. Ito yung punto ko. Ito yung punto ko dyan. Nakaranas ng pagbaha, natural may baha, pero yung sobrang pagbaha, kagaya nito, na para bang katapusan na ng mundo, katapusan na ng mundo, ayan ay grabe to. Kasi siya, gulat na gulat sila dyan. Sa, ito, Limeri, Batangas. Merong nag-comment sa Limeri. Binabaha daw talaga yung Limeri, pero hindi ganyan. Pumasok Sa sobrang baha. shop. O, ito. Ay! Grabe, oh. Batangas, mataas na itong Batangas, ha. Pero, hayan, awa ng Panginoon, di nakaligtas. O, yan po yung naranasan po ngayon. Ang pakinggan lang po muna natin balitang ito. Hintay lang. Maraming lugar din sa Batangas ang Quezon ang nakararanas ngayon ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Christine. Sa Lemery, Batangas, umakyat ang isang pamilya sa bubong dahil sa lampas tao na baha. May mga kasama pa silang mga bata at mga matatanda. Sa Calatagan, Batangas, kinailangan na rin gumamit ng payloader ng mga residente para makatawid sa rumaragasang baha. Tulong-tulong ang mga otoridad at residente roon para ilikas ang ilang stranded sa lugar. Sa Lopez, Quezon, inilikas na rin ang mga apektadong residente kasama sa nasagip ang ilang senior citizen, pati na ang alaga nilang aso. Ganito rin ang sitwasyon sa barangay Ilayang Tanda kung saan gumamit na ng mga truck ang mga otoridad sa paglikas sa mga residente. Pinahari ng ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulang dala ng bagyong Christine. Sa may Pahok, Caloocan, umabot ang baha hanggang sa ikalawang palapag ng bahay. Mga apektadong pamilya inilikas dyan. Nalubog din sa baha ang Quezon City. Sa gitna naman ng baha, 4 na sasakyan ang nagkarambola sa Araneta Avenue. Iiwas raw sana sa baha ang driver ng isang wing van pero naipit siya sa paparating naman na container truck. Isa pang trailer truck at dump truck ang nadamay sa aksidente. Okay. Ngayon, husgahan natin, mga kababayan ko. Itong Marcos admin.
pagdating po dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon na normal nang dumadating sa ating bansa. Meron kasi nagko-comment na bakit daw sinisisi natin si Bangag sa baha? Putsa, alam nga naman sinong sisihin ninyo, ako. Grabe ang haba ng rant niya doon sa in-upload ko na ang tawag dyan, na video sa Limiri. Ang haba ng rant niya. Alam mo, BBM supporters, gano'n naman talaga, bulag. Alam mo naman sinong sisiyan, si Digong na naman. Kasi yung comment niya, si Digong yung sinisi niya. Kasi hinahanap natin yung flood control projects. Oh, ito. Alam nyo, hindi namin kasalanan yan. Kasalanan yan ni Bangag. Dahil ibinida niya yung 5,500 flood control project sa Suna. Natural, binida mo sa Suna, hahanapin niya ng taong bayan. Ano kami, tanga? No? Siyempre, maki-question ka talaga. Maki-question ka. Akala ko ba mayroong 5,500 flood control projects? Nasaan yun? Bakit ganito ang pagbaha sobra-sobra? Maintindihan natin kung hindi ganyan ka ng baha. Pero yung iba nga, first time naranasan, yung ganang klaseng pagbaha, nakakatakot na nga ang baha ngayon. Sobra-sobra na eh. Simula lang naupo si Dayonyor, kalitsi-litsi na talaga tayo. Gabi ka malas, no? O nasaan ang 550 billion flood control projects? Kaya hinahanap namin yan. Kaya, hinahanapan namin si Bangag yung baha ngayon, masisisi talaga sa kanya. Kung hindi lang siya nagbida-bida, kung hindi lang siya nagyabang-yabang, mukhang wala ho kaming hahanapin sa puo ninyo at mumultuhin kayo habang buhay eh. Dahil sa flood control projects na nagbida-bida kayo eh. Sinasabi